Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos at patuloy niyang ipinararanas sa atin ang kanyang mga pagpapala at mga pagbibiyaya. At gaya po ng amin pong pinapanalangin na ang mga buhay at kalakasang patuloy niyang ipinahihiram sa atin ay magamit natin sa patuloy na pag-alam ng mga banal na kalooban ng Diyos ukol sa ating mga tao na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang aming bati sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa pamamagitan ng programang ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay nagiging kasangkapan ito upang patuloy nating tuklasin, alamin, at maunawaan kung sino ba ang Diyos na dapat nating paglingkuran at sambahin. At gaya po ng amin pong naipahayag na, ang programang ito'y maging kasangkapan nawa upang patuloy nating alamin, makilala kung sino ang ating Panginoon Diyos na dapat nating paglingkuran at sambahin. At sa pamamagitan pa rin ng programang ito, ay itinuturo namin na ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao at nagpakilala sa pangalang Kristo Jesus. Opo, dapat nating sampalatayanan na ang tunay at nag-iisang Diyos na buhay, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Bilang siya ay Diyos na nagpakilala at nagkatawang tao sa mundong ito, papaano nga ba ipinakikilala ang ating Panginoong Kristo Jesus at ang kanyang mga katangian? Sa pamamagitan po ng paksang-aralin na ngayon ay nakahanda, ay ipauunawa sa atin sa awat tulong ng ating Panginoon Diyos ang tunay at dakilang katangian ng ating Panginoon. Kagaya po ng amin pong naipangako, ang paksang-aralin na ngayon po ay atin pong tatalakayin ay tumutugon po sa ganitong mga salita. Ang Panginoong Kristo Jesus ay maamo at mapagpakumbabang puso. Ito po ay hango sa aklat ng Mateo sa kanyang kapitulo 11 sa versikulo 29. Para po pasimulan ang talakayan, anong uring Panginoon, kapatid na Neraya, at anong uring hari ang karaniwang nagpupuno at naghahari dito sa mundong ito? Ang sagot po na mula sa Biblia ay atin pong mababasa sa aklat ng Isayas, kapitulo 19, versikulo 4. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. At aking ibibigay ang mga Ehipsyo sa kamay ng mabagsik na Panginoon at mabangis na hari ay magpupuno sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa talata po ay maliwanag nating mauunawa kung anong uri o karaniwang Panginoon at hari ang nagpupuno at naghahari sa mundo, lalo na sa mga kaharian ng mga tao.
Ayon po sa ating narinig, sabi ng Panginoon, ibibigay ko ang mga Ehipsyo sa kamay ng mabagsik na Panginoon at mabangis na hari. Meron talagang mga tao na ang naging kalagayan ay gaya ng sila'y tinatawag na Panginoon, kaya lang mabagsik na Panginoon. May mga tao rin dahil sa taglay na kapangyarihan na inaabot ang kalagayang hari, pero mabangis na hari. So ito pong mga tao na ang naging kalagay Panginoon at hari ay nagpupuno sa mga tao. At ang uri ng pagpupuno ay may kabagsikan at may kabangisan. Kaya halos ang mga taong pinagpupunuan nito ay nagrereklamo o sila'y tumututol dahil sa paghihirap na kanilang nararanasan, bunga ng pagkakaroon ng mabangis na hari at mabagsik na Panginoon. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, at ito po hindi natin mapasusubalian sapagkat hindi lingid sa atin pong mga kaalaman na sa mundong ito, mayroon talagang Panginoon na nagpupuno sa isang bansa o hari sa isang kahariang makalupa na totoong mabagsik at mabangis. At ito po'y mayroong malaking epekto sa kanilang pinagpupunuan o pinaghaharian. Yan po ay isang katotohanang masakit nga lang tanggapin, pero patuloy na nararanasan ng maraming tao sa mundong ito. Kapatid na Neraya, kapag ka ang isang puno na nagpupuno sa isang bansa o isang hari na naghahari sa isang kahariang makalupa ay totoong mabagsik at mabangis, ano kaya ang epekto nito sa kanilang nasasakupan? Ang sagot po ay mababasa natin sa 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 20. Sasalin po ng Bibliang ang bagong ang Biblia. Sapagkat pinagtitiisan ninyo ito kapag inaalipin kayo, o kapag nilalapa kayo, o kapag kayo'y pinagsasamantalahan, o kapag pinagyayabangan kayo, o kapag kayo'y sinasampal sa mukha. Napakalinaw po ang pahayag na ito kung ano ang nararanasan ng mga tao sa ilalim ng pagpupuno at paghahari ng mga tinatawag na Panginoong mabagsik, Panginoong o haring mabangis. Gaya ng ating narinig, ang tiyak na epekto, naghihirap. At dahil sa paghihirap, wala namang magawa dahil nasa kapangyarihan ang mga haring ito o mga Panginoong ito, katulad sa Ehipto. Ang isa sa halimbawa niya, si Haring Paraon. Yung Paraon ng Ehipto, may mga panahon na, nung panahon ni Jose, merong Paraon doon na mabait. Pero nung namatay si Jose at namatay yung Paraon, yung maliling Paraon, pagkatapos ng kamatayan ni Jose at ng Paraon na nagsilbing kaibigan niya at nagpahintulot na ang lahi ni Jose o ang lahing mga Israelita ay manirahan doon, ay naging Panginoon o Paraong mabangis at mabagsik. At dahil doon, nakaranas sila na sila'y inaalipin. Para silang mga tupa na nilalapa ng mga lobo o ng mga leon. At sila anya'y pinagsasamantalahan, pinagyayabangan, at physically, pinagsasasampal. Talagang kapag ka ang namumuno ay mabangis at mabagsik, todo paghihirap ang nararanasan ng mga mamamayan. Paghihirap pisikal, paghihirap mental, at paghihirap maging emotional. Opo, mga giliw naming mga taga-subaybay. Yan po ang isang masama at napakasakit na epekto sa tao kapag ka po ang isang Panginoon o hari ay mabagsik at mabangis na nangungunat namumuno sa kanila. Sabi nga, hindi na po makatao ang turing ng kanilang pangangasiwa, kung kaya lumilikha sa puso ng isang tao ang isang napakalaking paghihirap ng kanilang kalooban. Mga giliw naming mga taga-subaybay, wala silang maranasang kaginhawahan, ni walang kapayapaan at kapahingahan ng kanilang lupang katawan, maging ng kanilang kaisipan at kalooban. Kaya, sino nga ang tatagal na tao
kung ang magpupunot maghahari sa kanila ay hindi po makatao, mga hari at Panginoon na mabagsik at mga mabangis. Ngayon, ipinakilala sa atin ang isang pangit na katangian ng mga taong naghahari at nagpupuno dito sa lupang ito, sa mundong ito, mga giliw naming taga-subaybay. Pero alam niyo po ba, mayroong isang Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, na ipinakikilala ang Biblia. At sa pagpapakilalang ito ng Biblia, ano po ang malaking pagkakaiba nito sa mga taong nagpupuno at naghahari dito sa lupa? Gaya po ng aking tinutukoy, ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Siya bilang Panginoon at hari ng mga hari. Ano ang malaking pagkakaiba niya sa mga taong nagpupuno at naghahari dito sa mundong ito, kapatid na Neraya? Ang sagot po ay mababasa natin sa aklat ng Mateo, ang kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 29. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Napakalaki po ng pagkakaiba ng ating Panginoong Kristo Jesus bilang Panginoon at Hari kumpara sa mga tao na nagsilbing Panginoon at Hari sa mga kaharian ng tao. Nang siya magkatawang tao, ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili. Nang sabi po niya, ako anya'y maamo at mapagpakumbabang puso. Kaya bilang Hari at Panginoong maamo at mapagpakumbabang puso, nag-aanyaya siya sa mga taong nakararanas ng paghihirap. Lahat anya ng mga nakapapagal, pisikal at emotional, napapagal espiritual, ang kaluluwa, nabibigat ang lubha, nag-o-offer ang Panginoon ng kapahingahan. Basta't ang tao lang ay matutong lumapit sa Panginoon bilang Panginoong Kristo Jesus na maamot mapagpakumbabang puso. At kung ang tao ay handang pasanin ang malambot at magaan na pamatok ng Panginoon at siya'y makikinig sa mga aral at turo ng Panginoon, ipinapangako ng Panginoon sa ilalim ng kanyang pagpupuno, sa ilalim ng kanyang paghahari, masusumpungan ninyo anya ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Opo, maraming tao ngayon, hindi lang pisikal, nahihirapan sa buhay, nahihirapan sa mga pangailangang material. Bukod pa sa mga pisikal at material na paghihirap, ang lalong malaking paghihirap na nararanasan ng mga tao ay ang paghihirap ng kalooban, paghihirap ng kaluluwa. Dahil sa ating panahon, maraming kaluluwa ang nabibigatan dahil sa mga problema, mga suliranin, mga pagsubok na pinagdaraanan. Iba naman, nabibigatan dahil sa laki ng kasalanan na umaalipin sa kanila at gaya ng isang mabigat na pasaning dinadala nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Pero ang solusyon, kailangan mo bilang tao o kailangan nating lahat maranasan yung pagpupuno at paghahari ng Panginoong Kristo Jesus sa ating buhay. Sapagkat siya bilang Panginoon, siya hindi gaya ng mga taong mabagsik na Panginoon, kundi siya Panginoong maamo. At siya hindi haring mabangis. Siya po ay hari na mapagpakumbabang puso at nangangako siya sa lahat ng mga taong lalapit at magbabalik loob sa Kanya, ipararanas niya ang kaginhawahan ng pamumuhay, lalo na ang kaginhawahan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mga giliw naming mga taga-subaybay, itatanggi pa ba natin ang ating sarili sa panawagang ito ng ating Panginoon? Napakaliwanag ng pangako ng ating Panginoon. Naghahanap ang tao ngayon ng kapayapaan, kaginhawahan ng kanilang kalooban, ng kanilang mga pag-iisip, at kaginhawahan ng pamumuhay sa mundong ito.
Maraming tao nagsasaliksik, naghahanap ng iba't ibang mga kaparaanan kung papaano nila makakamit yung kanilang hinahanap na kapahingahan o kapayapaan. Narito po ang sagot ng Biblia. Narito ang panawagan ng Diyos. Ibig mo bang magkaroon ng kapahingahan ng iyong kaluluwa? Tugunin natin ang panawagang ito ng Hari ng mga hari, ng Panginoon ng mga Panginoon, na punong-puno ng kapakumbabaan at ng pagiging maamo. Alam niyo po, kung mayroong isang bagay na lubos na kagigiliwan ng pinaghaharian, ay ang makita at makilala niya na ang kanyang haring pinaglilingkuran ay maamo at mahabagin. Di po ba? At yun, ang ipinakikilala ng banal na kasulatan. Ang Panginoong Kristo Jesus mismo ang nananawagan sa atin. Tayo na po, tugunin natin ang napaka malumanay na panawagang ito ng Panginoon. Pagsiparito tayo sa Panginoon. Kilalanin pa natin siya ng husto. Alamin pa natin kung gaano kadakila ang ating Panginoong Kristo Jesus. Sapat yon para tayo'y akayin sa isang tama at matuwid na pananampalataya ng mga paglilingkod sa tunay na hari at sa tunay na Panginoon. At dahil dito, kapatid na Neraya, sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito, dahil sa kagandahan ng pagpupuno at paghahari ng ating Panginoong Kristo Jesus, ano ba ang layunin nito at saan po inaakay ang mga taga-subaybay ng mga pagtuturong ito, kapatid na Neraya? Ang sagot po ay mababasa natin sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 19, versikulo 8. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at buong tapang na nagpapaliwanag sa mga naroon at hinihikayat niya ang mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos. Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay. Kung babalikan natin yung panahon ng Apostol Pablo, alam naman natin dati si Apostol Pablo ay hindi nasasakop nung hindi pa siya apostol ng pag-ahari ng Diyos. Madalas nating marinig na siya'y isinilang at ang nakagisnan niyang relihiyon ay ang relihiyon ng Judaismo o ang Judaism. At dumating yung panahon na siya ay tinawag ng Panginoon. At naranasan niya na siya'y magsuko ng kanyang sarili at lubos na magpasakop sa paghahari ng Panginoong Kristo Jesus. At nakita niya ang malaking pagbabago sa kanyang espiritual na pamumuhay. Kaya hindi lang siya tumugon na magpasakop, kundi pumayag siyang maging kasangkapan ng Panginoon para ipaliwanag at hikayatin ng mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos. May mga lugar na nagtsatsaga siya kahit abutin siya ng 3 buwan para bangaran sa lugar na yon. Pumapasok siya sa mga sinagoga at buong tapang niya niyang ipinaliliwanag sa lahat ng naroroong mga taong nakikinig at hinihikayat niya talaga na ang mga tao ay magpasakop sa paghahari ng Diyos. Dahil nakita niya ang malaking pagkakaiba. At ito rin po ang espiritu ng aming pangaral. Ang programang ito na ang kabanal-banalan sa ilalim ng pangangasiwa ng Diyos sa pagkasangkapan sa ating matandang pangkalahatan, ating MPL, Isagani N. Capistrano, ay patuloy po na nagsisikap para magpaliwanag sa inyo. Na ang pinapaliwanag ay ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Panginoong Kristo Jesus bilang Panginoon at Haring maamo at mapagpakumbabang puso at nag-aalok ng kaginawahan at kaligtasan ng ating kaluluwa. At ang aming panghikayat, tulad ng paghikayat ni Apostol Pablo at ng iba pang mga apostol, hinihikayat namin kayong lahat na magpasakop sa ilalim ng paghahari ng Diyos upang sa gayon ay maranasan natin ang kaginawahan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa at makaahon na tayo sa pisikal at espiritual na mga paghihirap. Mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi po pa nagdudulot sa ating puso't kalooban
ng kaginhawahan ang mga pagtuturong ito. Kung sa dama ninyo ay gaya ng tayo po'y tinatawag ng Panginoon, iniimbitahan niya tayo na tayo'y lumapit sa Kanya at sa pamamagitan ng paglapit natin sa Kanya ay patuloy pong magpapakilala sa atin ang ating Panginoong Kristo Jesus. At mula doon, tinitiyak po ng Biblia gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, mararanasan natin ang tunay na paghahari ng Diyos sa ating mga kalooban. Na kung ito ay mangyari sa atin, mararanasan natin ang pangako ng Diyos, ang kapahingahan ng ating kaluluwa, ang kapanatagan sa araw-araw ng ating pamumuhay, na kahit pa nga tayo po ay dumaraan sa mga mahihigpit na pagsubok, suliranin, at anumang kagipitan sa buhay na ito, kapag ka ang Diyos ay naghahari sa puso natin, garantisado po, walang anumang magiging masamang epekto sa ating puso't kaluluwa ang anumang pinagdaraanan natin sa buhay na ito. Manapa, magkakaroon tayo ng kapanatagan sa buhay na ito sapagkat alam natin na ang Diyos, ang Panginoong Kristo Jesus, ay naghahari sa ating puso. Bukod sa kapahingahan ng kaluluwa, kapanatagan sa pamumuhay natin sa araw-araw, ang magiging dulot ng paghahari ng Diyos sa puso ng bawat taong tumanggap at tumugon sa panawagang ng Panginoon na magsiparito kayo sa akin. Ito po, kapatid na ni Raya, ang isa pang pangako ng Diyos. Alin ito, kapatid na ni Raya? Ano nga ang biyayang makakamit kung ang tao'y tutugon na magpasakop sa paghahari ng ating Panginoong Kristo Jesus? Ang huling talata po sa pagkakataong ito na ating babasahin, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 14, versikulo 17, salin po ng Biblia ng Revised Tagalog, Popular Version. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Napakaliwanag po ng biyaya na dulot na makakamit bunga ng paghahari ng Diyos kapag tinugon ng taong panawagan. Ganap niyang isuko ang kanyang sarili at lubos siyang magpasakop sa paghahari ng Panginoon. Patunayan niya ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kung ano ang mga ipinag-uutos ng Panginoon. At nandun yung handang kaloobang ang Diyos bilang Panginoon at Hari na maamo ay handa niyang sundin at paglingkuran. Ayon kay Apostol Pablo, ang paghahari ng Diyos, hindi lang ito tungkol sa pagkain at inumin o material na bagay. Ang lalong biyaya na makakamit ng tao, tutulungan ang mga taong makapamuhay una sa katwiran, pamumuhay sa kapayapaan, at ang ikatlo, pamumuhay na may kagalakan, bunga ng kaloob ng Espiritu Santo. Kaya yung sinasabi ng tao na gusto niyang magbagong buhay, ito na po yung sagot. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay o magbago tayo sa kabubuti sa sarili nating paraan at kagustuhan. Ang pinaka-epektibong paraan, sundin natin yung paraan ng Diyos. Opo. Kapag nagpasya tayo, naisuko ng ating sarili sa paghahari ng Panginoon, ito po ang magiging dulot. Tutulungan tayo nito na makapamuhay sa katwiran. Yung kalikuan o kasamaan ng pamumuhay na gusto nating iwan, hindi mo yan maiiwan pag hindi ka pinag-aharian ng Diyos. Yung paghahari ng Diyos ay kapangyarihang tutulong sa iyo para iwanan ang kasamaan at kalikuan at makapamuhay ka sa katwiran. Pangalawa, pamumuhay sa kapayapaan. So sa ganang ating sarili, talagang sa dami ng mga problema, pagsubok at iba't ibang sitwasyon ng buhay, nababagabag tayo. Nahihirapan ang ating kalooban, wala tayong kapayapaan. Bukod pa sa cargo de conciencia natin, bunga ng makasalanan ng ating nagawa. Pero pag pinayagan nating pagharian tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus, sa halip na parusahan niya tayo dahil sa ating mga kasalanan, papatawarin niya tayo. At dahil sa pagpapatawad ng Panginoon, mapapayapa tayo.
At sa tulong ng paghahari ng Diyos, yung mga dating hindi natin kayang lagpasan ng mga problema at pagsubok sa buhay, sa kapangyarihan ng paghahari ng Diyos, malalagpasan natin at mapagtatagumpayan. Kaya dati tayong mga bagabag, napipighati, na i-stress. No po? Ito na yung pagkakataon para magkaroon tayo ng mapayapang isipan, mapayapang kalooban, mapayapang pamumuhay. Bunga yan ng paghahari ng Diyos. At higit sa lahat, yung sinasabi ng taong maiksi lang ang buhay, piliin mong mabuhay ng masaya. Hindi po sapat na kapag pinili mong mabuhay ng masaya, talagang magiging masaya ka. Kundi ang kasapatan nun, pagkalooban ka ng Diyos, ng kagalakang espiritual. At ang kagalakan ng puso, ito yung totoong kagalakan, ipinagkakaloob ito ng Diyos sa mga taong nagpapasakop sa kanyang paghahari. Kasi yung kagalakan o kasayahang nararanasan ng tao ngayon, tinalakay natin minsan yan. Opo. Mapandayang kaligayahan sa kapagkakasala. Mga pansamantala lang. Yung masaya ka dahil ikaw merong karelasyon na mahal mo, nagmamahal sa'yo. Darating ang panahon, bibiguin ka niyan. Yung nagpapasaya sa'yo, yan din ang magpapalungkot sa'yo. Yung kapayapaan o kasayahan, bunga ng marami kang pera, darating panahon, yung pera na yan, yan din ang magpapalungkot sa'yo. No? Pero yung payagan mong maghari ang Diyos sa buhay mo, ang kagalakang ibibigay niya sa'yo, kagalakan o kasayahang mapanghahawakan. Kapag nagsimula yan, hindi ka na kailanman malulungkot. Biyaya yan ng paghahari ng Diyos. Kaya ito po at marami pang mga bagay, epekto o dulot ng paghahari ng Panginoong Kristo Jesus bilang Panginoon at Haring maamo at mapagpakumbabang puso. Nawa ay piliin natin talagang magpapasakop rin lang tayo sa Panginoon, lubusan na sa paraang payagan nating mangyari kung ano ang kanyang kalooban, huwag ang ating sariling kagustuhan. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, dito'y magkakaroon tayo ng isang pagbabago, ng isang transformasyon mula po sa maling katuwiran na kaloob ng sanlibutan ito kung papaanong ang pangako ng Diyos kapag tayo'y pinagharian niya, ibibigay niya sa atin ang katuwiran, ang kapayapaan at kagalakan. At ito po ay mauuri nating tunay na kapayapaan, tunay na katuwiran, tunay na kagalakan. Sapagkat ang tatlong bagay na ito ay ibinibigay din ng sanlibutan, kapatid na ni Raya. Di po ba? Ano ba ang katwiran na natutunan natin mula sa sanlibutan? Pagka ikaw ay nagigipit, kumapit ka sa patalim. Na ang totoong ibig sabihin, dahil nangangailangan ka, kahit illegal, pasukin mo. Di po ba? Pero ang katwirang mula sa Panginoon Diyos, dahil sa ikaw ay pinaghaharian, ang katwirang nasusulat sa Biblia. Sa halip na sa patalim ka kumapit, ang sabi ng banal na kasulatan, hawakan mong mabuti, hawakan mong mahigpit ang aral, sapagkat siya mong buhay. Sa halip na gumawa tayo ng iligal, mabuhay tayo ayon sa katwiran ng ating Panginoon Diyos. Sa sanlibutan, may kapayapaang ibinibigay ito. Ano naman yung kapayapaan na yon? Ang tao payapa kapag kapo, maraming laman ang kanyang bulsa. Ang kapayapaan ng tao sa mundong ito ay nakasalig sa dami ng kanyang material na tangkilik sa buhay na ito. Pero ang tao ng Diyos na pinaghaharian niya, ang kanyang kapayapaan, anuman ang kanyang tangkilik sa buhay na ito, mahirap ka man, mayaman ka man, pero dahil ang kapayapaan ay nasasalig sa paghahari ng Diyos, napapayapa ang mga taong pinaghaharian ng Diyos sapagkat alam nila may pangako ang Diyos sa darating na buhay. Yun po ay kapayapaan na lumalagi at nananatili. Ang kagalakang kaloob ng sanlibutan ay kagalakang bunga ng mga kalayawan sa buhay na ito. Natutuwa ang tao pagka po andyan yung mga kalayawan at ang iba't ibang masasamang bisyo. Pero sa mga pinaghaharian ng Diyos, ang tunay na kagalakan ay ang pagdilingkod sa Diyos. Yun po ang mga
ipinangako ng Diyos. Ito ang mga dakilang biyayang makakamit natin na hindi kayang ipagkaloob ng sanlibutan ito kung tayo po ay tutugong magpasakop sa paghahari ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ito ang aming ipinapanalangin na sana tugunin natin ang panawagang ito ng ating Panginoon na tayo ay mapagharian niya at sa dulo makamit natin ang mga pangakong biyayang ito, ang tunay na katuwiran, ang tunay na kapayapaan, at ang tunay na kagalakan sapagkat pawang kaloob ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ipagpala sa atin ang araling ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.